All right mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. So shout out po lahat sa inyo at hindi na kayo maisa-isa, and may God bless us all. May God bless our country. May God bless the Marcos administration. Okay, so ang pag-usapan natin mga kababayan, dalawa po no, pero involved dito tatlong tao eh. Puro mga Dutertes no. Yung dalawa nagkampihan. Yung isa naman sinagot na ang mga house prosecutors no. Pinagbigyan niya na po ang kamara no. Palibasan nandun siya sa ibang bansa. Sarap buhay siya dun. Malamig po sa Netherlands. Sana hindi na bumalik. Ang unahin nating pag-usapan itong nagtandem sa Senado no. Ito pong si Senator Aimee Manotoc at si Senator Bato da Pancher de la Rosa. Kahapon po itinuloy pa rin ni Senator Aimee yung kanyang second hearing dyan po sa pagtatanggol kay Digong in aid of legislation daw po no. Pero ang dumating lang ay karamihan taga SEC. Ano naman kinalaman ng SEC kay Digong? Ano? Iniimbestigahan na ba ang mga yaman ni Digong? Ha? Ano ba? Bakit may SEC no? Anong kinalaman naman? Wala nang makakot eh, dahil kahapon ang dami pong bakanting upuan doon, puro po mga multo ang dumating no. So ang naglokohan si Aimee Manotoc saka si da Pancher de la Rosa no. Itong dalawa na to, sila lang nag-uusap, nagpabida-bida no, at inaakusahan ang gobyerno ng Pangulong Marcos, lalo na ang DOJ, na nakipag-cooperate di umano. Sabi ni Aimee Marcos, yung po yung balita dyan sa GMA, ibubuod na lang natin na noong pa daw pong 2024 talagang may balak na pala talagang i-turn over si Digong sa ICC no. Yun po yung daw natagpuan, nalaman, napag-alaman ng inyong magaling na ate di umano ng bayan, Lecce, ate ng katarantaduhan niya, ate ng traidor yan no mga kababayan no. Biruin mo sarili mong kapatid ni hindi mo madepensahan ngayon, you're trying to destroy the reputation, the legacy of your own brother no. Marcos versus Marcos. Tuwang-tuwa po dyan ang mga Duterte at Duterte minions. Sabi niya noong pang Mayo, meron pong mga bali-balita no last year na base sa DOJ briefer na nakikipag-cooperate sila sa ICC. Huh? At last year din daw po, merong 4 na taga-ICC na dumating sa bansa na nangangalap ng mga impormasyon, nag-iimbestiga. Meron pa nga pong nabanggit na pumunta daw po sa isang sangay ng PNP at nangangalap ng impormasyon. So ang pinaka-focal point niya mga kababayan, ano daw po, nakipagtulungan ang DOJ at ilang otoridad sa ICC. Nako, malaking ano yan, malaking paratang yan mga kababayan. Talagang gustong pabagsakin ni Aimee Marcos ang administrasyon ng kanyang kapatid. Sumisigaw sila ngayon ng walang jurisdiction. Ano ang sabi dyan ni SP Escudero sa jurisdiction? Duterte cannot invoke now the jurisdiction of ICC. Ayan po sa balita ng politiko, mga kababayan. So in summation of that, yung sinasabi ni Aimee doon sa kanyang second hearing na nagbida-bida siya kasama si Bato. Meron naman pala, may nag-gather kang impormasyon. Kailan mo nag-gather yan? Eto lang. Kung hindi pa matuturn over si
Duterte sa ICC, hindi mo ilalabas. O, 'di ba? Committee ka ng Foreign Relations, dapat alam mo 'yan. May mga tao ka naman siguro diyan, may mga researchers ka, may kapit ka sa pamahalaan dahil kapatid mo presidente. Kung alam mo na 'yan noong pa nung 2024, bakit ngayon mo lang nilalabas? Bakit hindi mo kaagad inimbestigahan? Nag-request ka ng motu proprio para sabihin, palalahanan itong gobyernong Marcos na, hey, sabi mo walang jurisdiction. O bakit ganito? Bakit may briefer sa DOJ na tila nakikipag-cooperate kayo sa mga investigators? Bakit ngayon lang na kung saan wala na yung taong gusto nyong depensahan? Kumbaga, moot and academic na. Paso na, mga kababayan. Bakit? No? Ano pang dahilan mo, Jaime Marcos? Ano pang magagawa ng yung hearing? In aid of legislation naman yan. You're trying to use your hearing to bring back Digong, to force the hand of this administration, to say, hey ICC, bring back my citizen. Give it back to me. Ganon? Wala na po eh. Ano ang sabi dyan ng ating gobyerno through Palace Press Officer Attorney Castro? Wala nang jurisdiction ng ICC. Paano pa yan? Diba? So ano lang yung ginagawa ni Jaime? Ito talaga yung pagpapatunay, mga kababayan, that talagang pagdating kay Digong, all bets are off. Lahat gagawin niya. Kasi talagang kahit mag-isa na lang daw siyang titindig para kay Tatay Digong niya, titindigan niya. Paano kung mali na nga yung tinitindigan mo? Titindig ka pa rin? Diba? Nasaan ang objectivity? Senator ka pa man din, napaghahalata po, mga kababayan eh. Hindi po sila senator ng taong bayan. Senator sila ng iisang tao, walang bayan, tao at isang pamilya. Biruin mo, kung alam mo yan noon pa na merong ngang nag-iimbestiga, nakikipag-cooperate ang administrasyon ng kapatid mo, bakit hindi ka kagad nagpatawag ng investigasyon to chastise these agencies of the government na nakikikooperate dyan sa ICC? O diba? Kaya tama si Bongo, too late to be a hero, Jaime. Kahit na ano pang gawin mo, wala kang makukuwang boto sa mga Duterte. Wala, siguro meron mga less than %. No? Sa mga Marcos loyalists and supporter, wala na. Even though you are a Marcos, but you did not even defended, you did not even sided with your brother in terms of the, ano ba yun, yung pangbabalahura, pangbababoy, panghuhusga sa kapatid mo. Wala eh. You even sided with them. Diba? Baka nga merong ikaw pa yung nagbibigay ng impormasyon sa kanila para lalong babuyin ang kapatid mo. Ano pa? Bakit sila nagtandem ni Bato, mga kababayan, aside from probably 3 of them, kasama dyan si Peter Alang Cayetano, pero sumulpot na lang yun at naka-online naman si Check Wang Go, no? Pero itong dalawang ito, si The Puncher at si Jaime Manotoc, ang nagbida-bida. Sabi pa nung dalawa, no, na baka daw pwedeng isumbong kay Trump. Ginagamit nila ngayon yung executive order ni President Trump, no, na kung saan yung unang term niya protektado daw ng administrasyong Trump yung mga kaalyado nito, whether citizen nito or non-citizen nito, na protektado sa ICC. Huh? So ngayon gagamit kayo ng President Trump card. So nasaan ang soberanyang sinasabi ninyo? Bakit kayo magsusumbong kay President Trump? So anong gustong gawin ninyo? Makialam ang President Trump in behalf of Digong, who is a Filipino citizen? So babastusin ni Trump yung desisyon ng administrasyong Marcos? Ganon? So itataya ni Donald Trump ang interest ng Amerika para sa isang ordinaryong tao lamang? Na wala namang nagawa para sa Amerika? Na kung saan hate na hate niya pa ang mga Amerikano? Ganon. O Bato at Jaime, gumagamit kayo ng American Trump card o President Trump card, sorry naman. Ang sinabi pa ni Bato, mananagot daw kay Presidente Trump yung may-ari ng eroplano na ginamit ni Digong at ng mga kasamahan niya papunta ng ICC. Ha?
Bakit? May binayolate ba yung may-ari nung Gulfstream na yun, yung RPC 5219? Ano naman kinalaman na naman doon yung President Trump? Anong national interest ng Amerika para pakialaman niyang bagay na yan? It is the affair of the Philippine government only. Bakit makikialam ang Amerika? Sumisigaw kayo ng soberanya, independent, tapos tatakbo kayo sa presidente ng Amerika? Gagamitin nyo pa ang American people taxpayers money? Ganon? Hoy, mahiya naman kayong dalawa. Double standard talaga kayong mga kupal kayo. No? Kung ano-ano na lang sinasabi nyo, ginagamitan nyo pa ng executive order ng bansang Amerika. Wag nga kayo. Nung tinurn over si Digong, sumisigaw kayo o na-violate ang sovereignty, independence, tapos ngayon kayo mag-i-invoke kayo ng EU ni President Trump nung first term niya. Come on, dude. Mga hilong talilong, mga kababayan, no? Nakakahiya talaga itong si Bato at si Amy. Nagbida-bida kayo dun eh. Wala ngang siguro may mga nanood sa inyo, media lang. Walang kwenta yung hearing ninyo eh. Anong gagawin ninyo? Sabi nyo, in aid of legislation. Pero ang gusto nyo, may managot, may makulong? Ganon? Oh, edi magdemanda na kayo straight. Punta na kayo ng ombudsman o sandigan bayan o whatever kung sino yung may jurisdiction sa bagay na yan. Di po ba? Nakakahiya si Amy Marcos. Ay mali, Amy Manotok pala, saka si Bato da Pancher de la Rosa. Bida-bida. No? Nagpa-epal in aid of their re-election. Yan po yan. Now, pasok naman tayo dyan sa inyong VP Sara Putit Duterte na sobrang talino, na tumawag ng mga bobo sa mga lawyer ng biktima ng EJK ng kanyang ama. Ngayon po, sumagot siya doon sa another na ebidensyang natagpuan ng Kamara ng House Prosecutor tungkol sa kanyang mga acknowledgement receipts. Diba yung latest, yung grocery list? O, nandun si Pampano, nandun may mga karne o whatever, harina, ganyan. Ngayon, hindi niya na rin siguro mapigilan, pikon na ang demonyita. Ang sabi niya po sa Abante TNT, guni-guni. Guni-guni daw lang po ng mga nasa kamera yon. Ibig sabihin ng mga prosecutors. Kasi sabi ng prosecutors, we are 80% ready. Oh, so pagdating ng July yan, ready na sila. Pero si Putit, ready ma-impeach at makasuhan. So guni-guni. Yan po ang matalinong sagot ng inyong VP Sara Putit Duterte. Actually, nang aasar lang yan. Oo, nang babastos na lang yan kasi yan ang nature niya. Wala siyang may sagot na tama, kundi mangbabara na lang yan. No, mang-iinsulto, mang-aasar, parang sa eskwelahan na hindi mo naman talaga alam yung sagot, aasarin mo na lang yung iyong teacher o professor. O di ba? O, feeling mo matalino ka, pero sa totoo lang bubita ka, walang laman yung utak mo. Yung sinasabi niya pa na, bakit nasaan yung 30,000? Sabi niyong biktima, nasaan ang mga pangalan? O sinagot siya ng ICC spokesperson, si Dr. Fadi El Abdallah. Sinabi niya, yung 43 is just a sample size. Later on, pag matuloy itong kaso, the prosecutor can present more evidences, more cases. O, di ba? Tanga eh. Naturingang abogado, naturingang ex-mayor, naturingang BP, pero ang utak, lutang na lutang. So, kayo dyan sa House Prosecutor, sa Kamara, kayo dyan sa COA, guni nyo lang pala yung mga pangalan na yan. Guni nyo yung grocery list. Guni nyo yung mga dudong. Guni nyo sila Mary Grace Piatos, yung mga cellphone na pangalan. Mga kathang isip, nag-i-imagine lang kayo. Ang tanong, bakit niya nasabi yan? Kasi po gawain niya. Nung mayor siya ng Davao, ang dami niyang ghost employee. Ang dami niyang guni-guni. O, di ba gawain niya eh. Nahuhuli sa sariling bibig ang magnanakaw. Nahuhuli sa sariling bibig ang sinungaling. O pagdating sa DepEd, Senior High School Students Voucher Program, ang daming ghost students. How many millions of pesos ang nalustay at nabawi, na-recover? 65 million. O, di ba?
ghost students. Guni-guni. Kathang isip. Diyan po magaling si Sara Duterte. Ngayon, ibinabato niya yung gawain niya sa COA at sa Kamara. Guni-guni down lang nila. Pero siya, ang totoong mahusay gumawa ng guni-guni. Ang tanong, kung guni-guni yung pinakita ng COA, kanino galing yun? O di ba sa DepEd, saka sa OBP? So therefore, siya ang gumawa nung guni-guni. Huli, bobo, tanga. Kaya tama si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Secretary Larry Gadon. Basta DDS, basta Duterte, tanga at bobo. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.